PTV, Telebisyon ng Bayan. Magandang hapon, nagbabalik ang PTV News Break. Asawa ng pulis na sospek sa pagpatay sa negosyanteng Koreano na si Ji Ik-ju naglabas ng sama ng loob. Ang detalye ng balita alamin natin kay Aya Macalma. Aya. Ralph, nagtapat nga ng sama ng loob laban nga sa ilang opisyal ng Philippine National Police. Si Mrs. Jinky Santa Isabel, ang asawa ni SPO3 Ricky Santa Isabel, na kung saan nga ay naglabas siya ng phone conversation, bagamat hindi na niya ito ipinarecord sa media. Pero nakalagay doon sa phone conversation ay kausap niya si Colonel Rafael Dumlao, ang dati nilang abogado, na kung saan pinipilit nga umano ni Dumlao na sabihin sa publiko ni SPO3 Ricky Santa Isabel na siya nga ang pumatay sa Koreano nga businessman na si Ji Ik-ju. Sa halos buong araw na pakikipag-usap nila nitong January 14, medyo mahaba-haba ang conversation at tanging ito lamang ang kanilang pinag-usapan. Pero bago nito ay halos madaling araw na ng January 14, dumating si Dumlao at isang colonel makapagal na umano'y taga-PNP anti-kidnapping para personal na sabihin kay Jinky Santa Isabel na aminin na ng kanyang asawa ang pagpatay niya sa Kilju. Katunayan, nag-iwan pa ang dalawang opisyal ng isang USB ang dalawang sa kanyang bahay na naglalaman ng isang video nakuha ng kapitbahay ni Ju sa Angeles, Pampanga, na sa pilitang kinuha si Ju sa kanyang tahanan. Ngunit hindi malinaw ang kuha ng kapitbahay ni Ju kung sino nga ang mga nasa video. Ang nakita ko ito, personal video na to, Ralph, at makikita ko sa video na may tatlong kalalakihan na may isang sinasakal na lalaki. Pero malinaw ang mukha kung sino nga yung nandito. Kuha ito ng isang Korean kapitbahay nila Ju sa Angeles, Pampanga via cellphone mula sa ikalawang palapag na bahay. At bukod pa ito, nakita din nila ang isang sa UFB ng inikuhan nga ng dalawang opisyal sa kanyang bahay, ang isang video na dalawang kalalakihan at ang isa doon ay nag-withdraw sa isang ATM machine. Pero hindi malinaw na si Santa Isabel nga itong nag-withdraw. At hinala nga ng asawa ni Santa Isabel na silitan ito or sinadyang iwanan ang USB sa kanyang bahay in case nga na magkaroon ng raid sa kanilang bahay. Just so to plant nga na may kinalaman nga si Santa Isabel sa pagpatay nga itong sa Korea na national. At atin nga kay Mrs. Jinky Santa Isabel ay ang lahat ng mga ebidensyang hawak niya ngayon ay itinurn over na niya sa DOJ. At ngayon nga ay medyo nababother sila sa kanilang or rather they're having fear sa kanilang mga buhay ngayon dahil marami ng mga death threats na kanila nga natatanggap matapos nga itong isyong ito. At muli naman siyang umapila kay Pangulong Rodrigo Duterte na pakinggan naman ang kanilang side dahil siya natatakot na para sa kanyang pamilya. Katunayan, ang kanyang tatlong anak ay hindi na niya pinapapasok simula pa sa eskwelahan simula pa noong isang linggo. Medyo emosyonal si Mrs. Santa Isabel nang humarap siya sa media, bagamat medyo teary-eyed siya pero pinipilit pa rin niyang maging matatag para sa kanyang pamilya. At para sa PTV News, ako si Waywaya Macalma. Maraming salamat, Aya Macalma. Samantala, hinimok ni Peace Secretary Jesus Dureza ang mga mamamahayag na maging maingat sa pagbabalita ukol sa peace process. Ang naturang pahayag ay ginawa ni Dureza sa isang panayam sa media habang nasa Roma para sa ikatlong round ng peace negotiations kasama ang makakaliwang grupong NDF. Paliwanag ni Dureza na isa ring dating journalist, iba ang peace reporting mula sa karaniwang pagbabalita. Anya anumang mali impormasyon sa balita ay maaaring makaapekto sa negosasyon. Upang maiwasan nito, mainam ani Dureza na ibalita na lamang kung ano talaga ang nakikita at nangyayari sa peace talks.
Sa ibang balita naman, iyanig ng magnitude 5.3 na lindol nitong hapon ng Sarangani sa Davao Oriental. Ayon sa PHIVOLCS na italang sentro ng pagyanig sa 172 kilometro timog silangan ng Sarangani. Tectonic ang pinagmulan ng pagyanig na may lalim na 78 kilometro. Wala namang napaulat na aftershocks at pinsala ang naturang lindol. At yan po muna ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Manatiling updated gamit ang aming social media sites. I-like lamang po ang aming PTV Facebook page. I-follow kami sa Twitter at PTVPH. Ako po si Ralph Omina. Magandang hapon.